Nahuli na sa kapulisan ng Zamboanga del Sur Provincial Police Office, mga kababayan, itong suspect na si Frankie Barcelona Camiging, 23 years old, mga kababayan. Ito yung suspect sa pagpaslang ng apat na membro ng pamilya Dumalte sa Josepina, Zamboanga del Sur, mga kababayan, Barangay Litapan. Nangyari itong krimen, mga kababayan, noong June 29, at nahuli ito kani-kanina lamang, mga kababayan. At mayroon na daw umanong initial confession ito, inamin na niya ang naturang krimen sa pagpaslang ng apat na membro ng Dumalte, mga kababayan. Nag-ugat umano daw ito sa pagtatalo nila dahil itong ina nitong tatlong bata, mga kababayan, itong si Arlene, mga kababayan, 42 taong gulang, ay magnobya umano ito sila nitong suspitsado, mga kababayan. Nagkaroon umano ng pagtatalo ito, itong si Arlene at saka itong si Frankie. So yun ang ugat, mga kababayan, na pinaslang niya ang apat na membro ng Dumalte, mga kababayan. Kasama ang tatlong anak ni Arlene, itong 16 na taon na si Nasil, at ang 14 na taon na si In-In, 14 years old, at itong si Arnel, mga kababayan, 12 years old, lalaki. So apat sila lahat, mga kababayan, na binawian ng buhay nitong suspitsado na si Frankie Barcelona Camiging. Kawawa, mga kababayan, ang mga buhay ng inusinting mga bata, kung saan may nag-antay pa sanang magandang kinabukasan, subalit kinitil nitong salbahing kriminal. At bumalik na naman, mga kababayan, ang karahasan dito sa bansa natin. Iba't ibang mga balita, mga kababayan, na sumambulat sa atin. Hindi lang itong Josepina Massacre, mga kababayan. Marami pang mga nabalitaan natin na mga karumaldumal na krimen. Isa din yung sa Talakag Bukidnon, mga kababayan, yung ginahasa at pinatay. 17 anyos din yun. At yung dalawang dating mayor sa Abuyog, Leyte, mag-amang Bohol, dating vice mayor, pinatay din. Marami pang mga rumaldumal na krimen, mga kababayan, ang nangyari ngayon. So hindi natin alam, mga kababayan, kung talagang sino bang sisisihin dito sa mga pangyayaring ito. Nagkulang ba ang ating mga alagad sa batas sa kanilang mga pagpatupad ng katiwasayan sa kanilang mga sinasakupan, o mayroon bang ibang mga kadahilanan na nagawa ng mga kriminal itong mga karumaldumal na krimen? Hindi ito gawain ng isang normal na taong pag-iisip. Hindi natin alam kung ano bang mga ginagamit nitong mga taong ito. Gumamit ba ito ng ipinagbabawal na gamot, o ano bang mga... Kasi hindi ito mga gawain ng normal na pag-iisip ng isang tao. Ang pumatay ka ng 4 katao na walang mga kalaban-laban, talaga namang nakakarimarim talaga itong mga ganitong pangyayari sa bansa natin ngayon. So sana naman maagapan ito sa ating mga kapulisan, sa mga
nagpapatupad ng katiwasayan. Kahit sa kabaranggayan natin, sana naman ay higpitan ang mga surveillance and monitoring sa barangay to city. Paigtingin natin ang mga pagbabantay sa ating mga sinasasakupan. Malaking malaking responsibilidad itong mga punong barangay, mga local government unit officials, na paigtingin ninyo ang surveillance and monitoring sa inyong sinasasakupan. Isa yun sa mga proactive na hakbang, yung daily routine, patrolling, mga barangay volunteers, CVO or barangay tanod. So paigtingin ninyo yung mga surveillance and patrolling sa inyong mga kabaranggayan. At sa pag-assist din ng ating mga kapulisan. Kasi wala na, lumaganap na naman itong mga karumal-dumal na krimen ngayon.